we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag na malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dalawang bata na edad 5 at 6 nalunod sa water impounding area sa mga Tarem, Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Labis ang pagdadalamhati ng kaanak ng dalawang bata matapos malunod sa isang water impounding area sa Barangay Kabayawasan, mga Tarem, Pangasinan. Nakilalang mga biktima na sina Cyrus Kian Agasite, 5 taong gulang, at John Mar Estefa, 6 na taong gulang. Daan po, hindi ko naman po alam na bumalik po pala siya sa kalaro niya. Yun na po, doon na, naligo po pala sila doon sa kanal na pinagkukuhanan ng patubig. Ako po yung umahon, madam, pero hindi po nakasurvive yung anak ko. Naghahanap yung parents, yung nanay, nakita na lang niya na lumulutan ng yung isa. So immediately, dinala sa ospital yung mga bata. Unfortunately, dead on arrival sila. Tiniyak ng barangay na lalagyan nila ng bakod ang lugar para sa kaligtasan ng mga residente. Ay hindi pwedeng maligo dyan. Saka dapat mapabakuran na yan, madam, para ligtas yung mga bata. Samantala nasawi ang 17 anyos na si John Jomer Nepasena matapos malunod sa Marusay River na bahagi ng Barangay Kesban, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa MDRRMO, hindi marunong lumangoy ang biktima na dahilan ng kanyang pagkalunod. Nagsagawa ng search and rescue operation ang otoridad. Natagpuan ang bangkay ng biktimang palutang-lutang sa ilog na bahagi na ng Barangay Maluwad, Dagupan City. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang sabunutan ng dalawang babae sa gitna ng kalsada sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nakuha na ng cellphone video ang sabunutan ng dalawang babaeng ito sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Lumapit na ang ilang bystander para umawat pero hindi nagpatigil ang dalawa hanggang sa umabot ang sabunutan sa gitna ng kalsada. Sa tindi ng sabunutan, halos humandusay na sa kalsada ang babaeng nakaputi. Sinampal niya at saka sinabunutan. Ayon sa Barangay Council, nag-ugat sa isang mapanirang post sa social media ang insidente base sa blatter ng barangay. Nagtanong umano ang babaeng nakaputi kung bakit siya ipinost sa social media, pero bigla siyang sinampal at sinabunutan ng babaeng nakaberde. Ang trabaho ng barangay kasi yung pag-ayusin sila. Kung mapag-aayos silang dalawa, di much better. Pero kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ng barangay para mapagbati sila. Wala pang pahayag ang dalawang babae. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Unit sa Pangasinan, pasok sa kasong cyber libel ang pagpo-post ng malisyoso at paninirang puri laban sa isang individual. Dumarami umano ang ganitong kaso sa probinsya ayon sa PNP. Pinangalanan pa niya or pinost niya yung mukha nung sinisiraan niya na sinabihan ng mga libelous words. Yun, pasok po yun sa cyber libel. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Arestado naman ang mag-live-in partner matapos na ibenta ang kanilang 3-week-old na sanggol sa nagpanggap na buyer sa Alaminos City, Pangasinan. Nakilala ang mga sospek na sina Reynante Ladaran at kinakasama niyang si Margie Laowag, Tubong Rizal, Kalinga. Ayon kay Attorney Fabian Matib, agent in charge ng NBI Alaminos District Office,
Nag-post sa social media ang mag-live-in partner at sinasabing for sale o adoption ang kanilang sanggol sa halagang 300,000 pesos. Ikinabahala ito ng Project Rescue Children, isang NGO, kaya agad silang nakipag-ugnayan sa NBI. Isang ahente ng NBI ang nagpanggap na buyer at nang magkaabutan ng pera, agad na isinagawa ang entrapment operation. Naharap sa kasong paglabag sa RA 11862 o Anti-Trafficking in Person Act ang dalawa, na habang dinala naman sa DSWD ang sanggol, sinisikap ng One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga naarestong sospek. Pansamantalang sinuspende ang window hour policy sa Rizal Street para sa mga pedicab driver sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pansamantalang sinuspinde ng Public Order and Safety Office ang ipinatutupad na window hour policy sa Mangaldan, Pangasinan. Kung dati, hindi pinapayagang dumaan sa Rizal Street ang mga pedicab tuwing rush hour mula 7 a.m. to 9 a.m. at 4 p.m. to 6 p.m. Ngayon, pinapayagan ng dumaan 24/7 sa Rizal Street ang mga pedicab sa bayan. Ito naman po sa Central Business District o Rizal Avenue, Ma'am Jasmine, ay pinapayagan namin o pinapahintulutan naman natin sila na makadaan habang while ongoing to curing period yung kalsada natin dyan sa Arellano o Golaya Street. Bukod sa may mga kalsadang sarado dahil sa mga road construction project, nais ding bigyang pagkakataon ng LGU na kumita ang mga pedicab driver ngayong holiday season. Gaya ni Mang Richard, mula sa dating 200 pesos, kumikita siya ngayon ng 350 hanggang 400 pesos. Malaking bagay, ma'am. Dahil dire-diretso na pagpasada. Makadaan. Nagdagdag na lang ng traffic enforcer sa Rizal Street, pero sa oras na matapos sa mga road construction project, muli rin daw ibabalik ang implementasyon ng window hour policy. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Atraksyon sa Bayambang, Pangasinan ang Japan-inspired Christmas Village kung saan tampok din ang Sakura Tunnel. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras na ito dagsan ang mga namamasyal dito sa Christmas Village sa Bayambang, Pangasinan. Ramdam na ang Christmas spirit sa Bayambang, Pangasinan. Dinarayo kasi ang Japan-inspired Christmas Village na atraksyon ngayon sa bayan. Enjoy ang mga namamasyal sa lugar dahil sa makukulay at kumukuti-kutitap na palamuti. Tampok sa Christmas Village ang Sakura Tunnel na napalamutian ng Japanese lanterns. Perfect mamasyal sa lugar kasama ang mga mahal sa buhay. Madami po siya napasaya ng mga kabataan and then mga family. Nagkaroon din po ng bonding with families. Ano po, yung complete family mo ganun. Tapos yung makapag-bonding po together, yes po. Makikita rin sa loob ng Christmas Village ang mga kilalang Ghibli character na nagbibigay saya sa mga chikiting. Picture perfect ang bawat anggulo sa Christmas Village. Eto mga kapuso, isa rin ho sa highlights, ipakita ko lamang, eto yung kanilang iglo. Perfect na perfect ito sa mga bata dahil pwedeng pumasok sa loob at meron dyan yung mga artificial snow na palamutian din ng makukulay na Christmas balls ang Christmas tree sa loob. Ganon din ang Holy Family nativity scene. Libu-libong pailaw ang nakapalibot sa loob at labas ng Christmas Village, kaya naman talagang sulit ang pamamasyal sa lugar. Ang lokal na pamahalaan po ng Bayambang, ang pinaka-point po is to give just joy and happiness na sa mga tao po natin. Bukas sa lahat ng gustong mamasyal ang Christmas Village. Walang entrance fee, walang ibang dapat gawin, kundi i-enjoy ang ganda ng lugar at lalabas sa Christmas Village na bakas ang ngiti sa labi. Chris, alam mo, ibang-iba yung feeling dito sa loob ng Christmas Village. Napakasaya, especially yung nakikita mo yung happiness sa mukha ng mga namamasyal dito ngayon sa loob ng Christmas Village. Ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito. Well, napakaraming mga bumibisita na mamasyal. Karamihan, ayan, mga teenager. Meron din yung mga kasama yung mga magulang nila. Napakarami ring mga batang ine-enjoy yung bawat anggulo nitong lugar. Kita mo, no, ang saya ng mga mukha ng mga namamasyal dito. At saka talaga nga naman, Chris, ayan, o, diba? May mga sobrang tuwang-tuwa pa. Christmas na
Christmas ang vibes dito sa Christmas Village. Ang ganda ng mga artificial na mga sakura tree dahil ayan, may mga flowers, ayan, may mga Christmas lights pa siya. Itong Christmas Village ay open mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Pero ngayon pa lamang, Chris, pinag-iisipan na ng lokal na pamahalaan na bago yung araw ng Pasko hanggang yung pagsalubong sa bagong taon ay may extend ng operation ng Christmas Village. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Giniba na ang ilang bahay na tatamaan ng konstruksyon ng panibagong tulay sa tabi ng Double Bridge sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, inaasahang mas mabilis na matatapos ito ngang konstruksyon ng ginagawang tulay na tabi ng Double Bridge na pinondohan ng mahigit 134 million pesos dahil nagiba na ang ilang istrukturang dadaanan ng proyekto. Mga debris na lang ang natira sa 3 bahay na giniba para bigyang daan ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng parallel bridge sa Dagupan City. Ayon sa DPWH Region 1 na may sakop sa proyekto, binayaran nila ang mga may-ari ng lupa at bahay na tinamaan ng konstruksyon. Kumpiyansa ang DPWH na wala nang magiging hadlang sa konstruksyon dahil narisolba ang issue sa right of way. Malapit na rin yun. Nag-clearing lang kami. Gagawin na yung superstructure eh. Nasa 70% ng tapos ang parallel bridge na mas mataas kumpara sa katabi nitong Double Bridge. Umaasa ang mga motorista at residente na mas magiging mabilis ang pagdaan sa lungsod sa oras na matapos ang ginagawang tulay. Malaking bagay na rin po itong mapalitan itong kalsada po. Gumanda po ang bayan po. Para makadaan na po yung mga malalaking sasakyan. Ngayon, hindi nakakadaan yung mga malalaking sasakyan. Natutuwa kami, matatapos na, madali nang matapos. Para magandang daan. Sinimulan noong Pebrero ang konstruksyon ng parallel bridge na alternatibong daan matapos makitaan ng mga bitak ang Double Bridge. Plano ring alisin o i-rehabilitate ang Double Bridge sa oras na matapos ang ginagawang bagong tulay. Chris, ipakita ko lang yung sitwasyon dito sa lugar. No? Itong lugar na ito, dati nakatirig dyan yung ngang 2 bahay. Pero ngayon makikita natin, clear na siya. Anumang oras, maaari na siyang tambakan ng DPWH para nga sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng tulay. At ayon sa DPWH, sakaling matapos itong ang ginagawang parallel bridge ay makikinabang dyan yung mga motoristang papunta sa bayan ng Mangaldan, bayan ng San Fabian at patungo din ng probinsya ng La Union. Inaasahan din na makakadaan na dyan yung mga truck na may bigat na mahigit 15 tons. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Kotse nasalpok ng pick-up truck habang magkasunod na binabagtas ang kalsada sa Lawag City. Nakatutok si Gab De Luna. Halos kalahati na lang ang natira sa kotseng ito matapos masalpok ng humaharurot na pick-up truck sa barangay Kabungaan A, Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nasa parehong direksyon ng kotse at pick-up truck nang biglang mabangga ng pick-up ang bandang likuran ng kotse. Wasak ang kotse pero ligtas ang driver nito. Ayon sa driver ng kotse, sinubukan niyang bumaba upang kausapin sana ang nakabangga sa kanya. Ngunit pinatakbo ng driver ng pick-up ang kanyang sasakyan upang takasan ang insidente. Biglamot nga datay ng dong parte likod ko. Jakmat karwar adagusta na nabigla at yung Honda Civic moving is ganun din yung allegedly na Mitsubishi nabangga niya pagkatapos ng pagkabangga nila. Tinakbuhan ko. Naiwan sa pinangyarihan ng insidente ang ilang bahagi ng bumper ng pick-up. Kalaunan, sumuko rin ang driver ng pick-up pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Tapnon malpasin awan probleman, bayadan na lata DJ Logang kon sanan to paterimaan. Ken agyaman akti ka kapulisan OIC
bumagat. Kan digiti investigador nga naayat nga timulong kanya. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Pamilya ng nasawing apprentice seaman ng PCG hindi raw kumbinsido sa resulta ng autopsy sa biktima. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Naiuwi na sa Tabuk City, Kalinga ang mga labi ng 30 anyos na si Mori Caguay, ang Coast Guard apprentice seaman na nalunod sa water search and rescue training sa Kawit, Cavite noong November 16. Bumuhos ang pakikiramay sa burol ni Mori. Sa resulta ng autopsy ni Caguay, kakulangan sa oxygen sa utak dala ng pagkalunod ang sanhi at walang nakitang injury sa ulo o katawan. Pero duda rito ang pamilya. Sa CT scan, brain dead talaga siya. Pero may nakakitaan sa likod, kay in-autopsy, ang result ko pa alam ko ano yon. Yung mga anak ko ang nakakita, parang may raw scratch ito, ewan. Hindi raw kumbinsido ang pamilya dahil physically fit daw si Caguay. Auntie, natapos na yung performance ni Mori. Pabalikin ulit. Pero si Mori talagang wala na siyang lakas. Hindi part of the training yung sinubrahan nila hanggang sa mamatay. Kaya ayaw nilang magsalita. Wala rin umanong maibigay na malinaw na impormasyon sa pamilya kaugnay sa insidente. Kung wala yung video, paano natin malulutas ang mga ibang mamatay sa ganito? Layunin ng Coast Guard, ang utmost concern sana nila, yung safety talaga. Hindi naman makatao yung ginawa nila. Hiling ng ina ng biktima na magsagawa ng inspection ang mga commander ng Coast Guard kung tama ang trato ng trainers sa mga trainee. Muli rin itong nanawagan sa Pangulo na mapadali ang kaso upang makamit ang hustisya. At sa mga kapwa trainee ni Mori na tumestigo kaugnay sa nangyaring insidente. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng PCG. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala nakatakdang ipasara ang MRF ng Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa dami ng mga itinatambak na basura. May ulat si Claire Lacanilaw. Nagmistulang open dump site na sa mga basurang nakatambak sa bahagi ng palayan na ito sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang mga residente malapit sa lugar, ngunit tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Ayon sa pamunuan ng barangay, ipinahiram sa kanila ng may-ari ang lupa upang gawing material recovery facility. Doon nila sinesegregate ang basura bago nila ibinabagsak sa isa pang MRF sa Barangay Banawang. Hinahakot namin ng tuwing linggo, tapos sinisegregate namin, tapos nilalagay po namin dun sa Banawang na nagbabayad po ang barangay ng 800 per cubic meter po. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng barangay kung paano paigtingin ang waste segregation sa barangay. Dahil na rin sa dami ng volume ng basura at mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatambak ng basura sa lugar, subject for closure na ang lugar at planong isailalim sa rehabilitation. Magpapahiram po ulit ng bagong pag-i-refund para may mga magsiseminar sa amin kung paano gagawin para mas maganda yung pag-ano ng basura na hindi ganun na magiging dump site siya. Hindi basta-basta kasi kailangan may approval ng barangay at LGU. Consider din na yung lupa kung sa kanila at yung accessibility. Mahirap yung pag-access ng barangay, so kakaproblema talaga. Kailangan din may talaga tagabantay, secured. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nagkatay naman ng mga baboy at baka sa isinagawang Grand Canyaw na bahagi ng Adivay Festival sa Benguet. Ang Canyaw ay seremonya ng mga Cordilleran kung saan pinagsasaluhan ang mga kinatay na hayop bilang pasasalamat. Nagkakaisa sa Adivay Festival ang 13 bayan sa Benguet upang maibahagi ang kanilang mga paniniwala sa kultura at nakagawian. Nagiging plataporma rin ang aktibidad upang ipagdiwang ang kasaysayan, kultura, sining, kalakalan at industriya sa rehiyon na malaking tulong naman sa pagpapalago ng turismo sa probinsya. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
4 na bata na sakay ng garong patay matapos magulungan ng truck sa Porac, Pampanga. Narito ang report. Nasawi ang 4 na bata habang isa ang sugatan matapos araruhin ng truck sa Angeles Road na bahagi ng Barangay Manibaog, Pasig, Porac, Pampanga. Sa cellphone video na ito, makikita ang pagbuhos ng emosyon ng mga kaanak ng mga biktima. Ayon sa pulisya, tinamaan ng isang forward truck ang garong kung saan sakay ang magkakaanak na biktima. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 4 na bata sa kabilang linya ng kalsada. Sakto naman ang pagdating ng isa pang truck na umararo sa mga biktima. Agad na binawian ng buhay ang 2 bata, habang sinubukan namang isugod sa ospital ang 2 pang biktima. Ngunit idineklarang dead on arrival. Nasa edad 2, 6, 8 at 10 ang mga biktima. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng truck at maaaring maharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Hindi lang po talaga niya napansin. Siguro dahil mataas po yung clearance ng sasakyan at hindi niya masyadong napansin. Patay ang 35 anyos na angkas habang kritikal ang kasama niyang rider ng motorsiklo matapos silang ma-hit and run sa barangay Namunitan, Santo Tomas, La Union. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na ang mga biktimang nakilalang sina Enrique Gineta, rider ng motorsiklo, at Ronald Panit, backrider, nang bigla nilang mabangga ang nasa harap na pick-up truck. Tumilapon ang mga biktima, nagulungan naman ng ilang sasakyan si Panit dahilan ng kanyang pagkamatay. Inaalam pa ng otoridad kung anong sasakyan ang unang nakasagasa sa mga biktima. May mga CCTV footage na ring pinag-aaralan ng PNP. Samantala, sugatan ng 2 katao matapos sumalpok ang trailer truck sa sinusundang dump truck sa barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Nawalan daw ng kontrol sa manibela ang driver ng trailer truck. Hindi na nagbigay ng pahayag ang 2 driver. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Sa iba pang balita, mga kumandidato sa BSKE 2023 sa Dagupan City na nakapagsumite ng SOSE nasa mahigit 20% pa lang ayon sa COMELEC. Naritong report. Nasa 1,760 ang kumandidato sa katatapos na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Dagupan City. Pero hanggang kahapon, nasa 367 pa lang ang nakapagsumite ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Wala pa ito sa kalahating porsyento, kundi nasa 20.85% pa lamang. Hindi naman tayo nagkulang sa paalala at actually nagbigay po tayo ng written notice nung time na naghain sila ng kanilang COC na kailangan nilang magsumite ng kanilang SOSE hanggang November 29 lang. Magbubukas ang COMELEC Dagupan sa November 27 na holiday upang tanggapin ang mga isusumiting SOSE ng mga kumandidato. Paulit-ulit ding sinasabi ng COMELEC na walang extension sa filing ng SOSE at magtatagal lamang ito hanggang November 29. Kung hindi man sila umabot on the last day, hindi rin sila papayagan ng DILG na mag-assume sa posisyon kahit na nakapag-vote na sila. Samantala, umiiral pa rin ang gun ban hanggang ngayon, kaya asahan pa rin ang operasyon ng PNP kontra loose firearms. May nakatalaga pa ring checkpoint sa mga kakalsadahan na magtatagal din hanggang November 29 na pagtatapos ng election period. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa sports, hindi pa rin nagpapaawat sa kanilang winning streak ang Mapua Cardinals matapos talunin at i-eliminate sa Final Four ang JRU Heavy Bombers sa tight game 77-74. Samantala, kumpleto na ang mga koponan na maglalaban-laban sa semifinals. Kabilang dito ang Mapua Cardinals, LPU Pirates, San Beda Red Lions at Benilde Blazers. Sa semis, magtatapat ang Mapua at Benilde habang magtutuos naman ang Lyceum at San Beda. Dredging operation sa Padsan River at Bislac River sa Ilocos Norte sisimulan na ngayong Nobyembre. Sundan sa report. Kabilaan ang magiging dredging operations sa Bislac River ng Bacara at Padsan River ng Lawag City, Ilocos Norte nitong Nobyembre. Ayon sa provincial government, mas husing inaral ang mga ilog at makatutulong pa raw ang dredging operation upang maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog. Ngunit ang ilang mangingisda, may pangambang maapektuhan ang kanilang palaisdaan dahil sa dredging operations.
Aabot sa mahigit 1,000 Boy Scout ang inaasang dadalo sa 74th Provincial Jamboree sa Vintar, Ilocos Norte. Maagang ininspeksyon ng Ilocos Norte Electric Cooperative at ng BSP Ilocos Norte Council ang campsite. Inilagay na rin ang ilang signages sa lugar. Pinaigting ang seguridad sa campsite. Nasa 100 PNP personnel at force multipliers ang nakatakdang i-deploy. Kabilang ang mga magsisilbing river watch dahil malapit ang site sa ilog. Nanumpa sa tungkulin ang mga bagong pulis para sa Cagayan Valley. Binubuo ng 100 bagong uniformed personnel ang hanay, kabilang 75 na mamang pulis at 25 naman na aling pulis. Hinimok ni Police Brigadier General Christopher Birong, Director ng Police Regional Office 2, ang mga bagong pulis na gawin ang kanilang mga sinumpaang trabaho, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at demokrasya ng bansa. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Pagalingan sa pagtitimpla ng kape, tampok sa Coffee Festival ng Ilocos Sur. Tunghayan sa report. Amoy pa lang magigising ka na sa bango ng mga timplang kape sa ginanap na Coffee Festival sa Ilocos Sur. Kape na rin lang ang pinag-uusapan, ito ang naging kompetisyon ng mga Ilocano. Ang pagtimpla ng kape na magsisimula pa sa coffee beans. Isa sa nakilahok ang 24 anyos na si Mike Bernardo mula Alilim, Ilocos Sur. Anya namamasukan siya bilang barista sa isang coffee shop, dahilan kaya natutong magtimpla ng iba't ibang kape. First, complex. Meron siyang body, fruity, sweetness, then acidity. Which is yun yung kinukuha natin sa brewing para maging balance yung lasa niya. Ang labanan, ang pinakamasarap na timpla ng kape. Si Mike pasok agad sa finals. Batid daw ng provincial government at mga negosyante na malaki ang potensyal ng coffee industry sa lalawigan at malaking tulong daw ang promosyon upang mapaunlad ang industriya. Actually, malaki ang potensyal ng Robusta. Hindi lang dito sa Ilocos, sa ibang pang region ng Pilipinas. Pero ngayon kasi yung ina-eye natin ngayon is ang Ilocos dahil maganda talaga yung quality na naibigay nila. Ang upland municipalities gaya ng Gregorio del Pilar at Sigay ang producer ng kape sa Ilocos Sur na makaulit na rin ginawaran ng parangal na may pinakamagandang kalidad ng kape sa buong bansa. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 32 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.